tingnan natin yung lumang pagkatao niya. Yung pagkatao niya na depraved na makasalanan. And then secondly, pakikilala niya ano ang matuwid. Ano yung matuwid? Alam niyo yung matuwid? What is righteous? Ano yung matuwid? What is just? Papakilala niya yon na ang matuwid ay nakaangkala sa salita ng Diyos at ang pagiging matuwid ay nakakikita natin doon sa natapos na ginawa ni Kristo. And lastly, kahatulan, judgment. So ito, may kahatulan. So yan ang sinasabi ni Apostol ng ating Panginoong Hesukristo. So, tandaan natin, regeneration, yung pagbabago ng buhay natin, mula sa pagiging makasalanan, na ang ginawa ng Diyos ay quickening of the new man, o pagkabuhay ng bagong pagkatao, is the work of the Holy Spirit. And in fact, this is my position Alam niyo, once na ang isang tao, bago siya sumampalataya kay Kristo, bago ang tao ma-convert sa Panginoong Diyos, kailangan muna i-regenerate siya ng banal na Espiritu. I-born again siya muna. Bakit po? Because in the Bible, the word depravity, makasalanan, sa theology, it is referring to our dead spiritually. Patay po tayo. Patay po tayo sa ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Patay tayo So logically, paano na ang isang patay ay makikita niya si Kristo? Paano na ang isang patay sa spiritual na aspeto ay marinig niya at maunawaan niya ang tinig ni Kristo? Paano niya sasabing, nalalasap ko ang bango ng Ebanghelyo ng Diyos? Nalalasaan ko na parang isang matamis na pulot ang salita ng Diyos. Nararamdaman ko. Kaya ba ng patay yun? Hindi. Meron unang gagawin ang Espiritu Santo sa atin. Bubuhayin niya muna tayo. Re-regenerate niya muna tayo. Ibo-born again niya muna tayo. At pag na-born again tayo, lalagyan niya tayo ng pananampalataya sa puso natin, sa buhay natin, upang sampalatayanan natin yung natapos na ginawa ni Kristo sa krus. At doon naman, mangyayari na yung totoong conversion, yung pagsisisi natin, pagtalikod natin sa kasalanan. And then God will declare us, anak, matwid ka na ngayon. Hindi dahil sa iyong nature, kundi dahil sa katwiran ni Kristo. Siya yung nagdala ng kasalanan mo. At siya din ang katwiran mo ngayon sa aking harapan. So yun po yun. Kaya napakagandang maintindihan natin. So not only the work of the Holy Spirit, but it is the work of the truth. So hindi lang basta tayo na-convert o nagkaroon ng isang pagkabuhay ng bagong pagkatao, kundi dahil sa Word, dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, kaya hindi mo pwedeng sabihin, naku, na-convert ako kasi si celebrity artistang ito, nag-testimony, abay, na-convert ako ngayon, na bago'y buhay ko. O kaya naman, sasabihin natin sa ating mga sarili ngayon na, alam mo, nabago ako. Nung nagkasakit ako, meron apparition, may nagpakita sa akin. O kaya naman, meron akong narinig. Pero hindi naman according to the Word of God. That is not what Apostle Paul or James na sinasabi niya kung bakit tayo naligtas. Hindi ho yun. Kailangan maliwanag sa atin bakit tayo naligtas, bakit tayo na born again, bakit tayo ipinanganak sa lumang pagkatao para sa bagong pagkatao, because of the Word of God. Dahil sa salita ng Diyos. Now, listen to Apostle James sa Santiago chapter 1. Please open your Bible, Santiago chapter 1. So sabi na Santiago chapter 1, verse 8, ganito po ang sabi, verse 18, sabi po ni Apostle James ay ganito, Santiago chapter 1 verse 18, ito po,
niloob niyang tayo'y mag-anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Nakita niyo po yon? So ulitin ko po. Sabi ni James, niloob po ng Diyos, na tayo'y maging anak niya. Saan? Sa pamamagitan ba ng panaginip? Sa pamamagitan ba ng isang celebrity na nag-testimony? Sa pamamagitan ba ng isang apparition, may nagpakita sa akin? O kaya naman sasabihin mo, meron akong narinig. Doon ba? No. Sabi ni James ay ito. Listen carefully. Sabi niya sa verse 18. Sabi niya rito ay ganito. Niloob niya, pagsalitang niloob, kalooban ng Diyos, siya yung gumawa. Kalooban ng Diyos, pinlano ng Diyos, na tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So yan ang sinasabi ni James. Maliwanag yan. Tingnan niyo pa yung verse 21. Ano yung sabi ng verse 21? Kaya, talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masama, asal. At buong pagkukumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. So yung salita ng Diyos na yan, ano ang epekto niya sa buhay natin? Tingnan natin yung kasunod. Ito ang makapagliligtas sa inyo. So meaning we are saved because of the truth. Dahil sa salita ng katotohanan. Dahil sa salita ng katotohanan. Kaya maliwanag dapat sa atin anong salita ang nagligtas sa atin. Salita ba ni nanay? Salita ba ng celebrity? Salita ba ng pastor na binola-bola ka lang o ng sinong tao? O meron kang nakitang apparition o kaya meron kang nakita o kaya meron kang narinig? Hindi. Sabi niya, word of truth. Salita ng katotohanan. Now, kung titingnan natin, mga kapatid, born again or quickening of our sinful nature is the work of God through His Word. Through His Word. Now, ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Sino yung salitang ito? Now, sa 1 Peter, meron pong binanggit din si Peter regarding po dito sa ating pinag-uusapan. Ang sabi ni Apostle Peter, sa 1 Peter chapter 1 verse 23 ay ito. Now listen, unang Pedro 1:23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng ano po? Sa 1:23 ng unang Pedro. Sa bisa ng ano po? Sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, saan? Kailan tayo na born again? Nang dumating sa atin ang salita ng Diyos. Ulitin ko sa 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, ito ay regeneration o born again experience, hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan mo, hindi sa pamamagitan ng binabanggit ko kanina na mga tao sinasabi, bakit sila na-convert? Nakasentro sa tao, nakasentro sa Kanya, hindi nakasentro sa Ebanghelyo ng Diyos, hindi nakasentro sa Diyos. Hindi yun yung sinasabi ni Apostle Peter. Kundi sabi niya, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. We are regenerated and born again because of the Word of God. At ano yung gospel na yan? Tingnan natin sa verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral namin sa inyo. So yung word of truth na nag-born again sa atin, this is the gospel. Ito ang mabuting balita. So who is that gospel? Tingnan natin ang Romans chapter 1. So tingnan natin, patungkol kanino yung gospel? Sa Romans 1:16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So the gospel is referring to the gospel of Christ. Kaya sabi niya, yun yung nagligtas sa inyo. Doon kayo na born again. At yung salita na yan, dapat nating maintindihan,
He is Christ alone. Yung salita dapat na nadrinig natin, hindi basta binola lang tayo ng kung sino-sino. Hindi lang basta meron tayong narinig, kundi yung pinanampalataya natin, sino ba talaga siya na nag-born again sa atin? Well, the object of our salvation is centered to what Christ has done at the cross of Calvary. Si Kristo po. Amen? Kaya sabi pag pinagtatuloy natin, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos o justification sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So si Kristo po yan. Kaya para mas malinig natin yung John 1:1, dito na po ako magtatapos and we will continue ito sa susunod na pag-aaral natin. Sa John chapter 1, verse 1, itong salitang ito, sino to? Juan 1:1. Tingnan niyo po. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sino yung salitang ito? Sabi ng verse 1, yung salita ay Diyos. Pero sa 1:14, tingnan natin kung sino siya. Ang sabi ng 1:14, naging tao ang salita. Naging tao ang salita. At siya'y nanirahan sa piling natin. Sino yung salita na yan na nagkatawang tao? Na sinasabi sa John 1:1 na salita ay Diyos. He is Christ. Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan na kapag tayo ay nagkaroon ng tunay na pag-unawa na namatay na tayo sa ating lumang pagkatao at ngayon ay meron na tayong bagong pagkatao na nilikha ng Diyos. Dahil sa kilos ng banal na Espiritu, dahil sa salita ng Diyos na nakasentro kay Kristo, this is the fruit ng ating bagong pagkatao. Ephesians chapter 4, verse 22 to 23. Now listen to Apostle Paul in Ephesians chapter 4, verse 22 to 23. Ano ngayon yung makikita sa buhay ko? Ano ngayon yung makikita sa buhay niyong lahat na naririto ngayon? Kung totoo na, namatay na tayo sa lumang pagkatao natin. Tapos ngayon, eto na, mayroon na tayong bagong pagkatao. Ano ngayon na makikita sa atin? Ephesians chapter 4, verse 22. Now listen in verse 22. Sabi niya, ay ito, pakinggan niyo po. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano yung pamumuhay? Yun yung old nature natin, dati nating pagkatao. And then, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang tita. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat makita sa inyo ang bagong ano? Pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. So ano ngayon yung makikita sa atin kung talagang totoo na tayo na namatay na sa luma nating pagkatao, tapos ngayon, eto, nasa, ano na tayo? Isang bagong pagkatao na nilikha ng Diyos. Image ng ating Panginoon. Nilikhang kalarawan ng Diyos. Dapat makita sa atin yung kabanalan ng pumuhay. Dapat makita sa atin yung katwiran. Dapat makita sa atin yung righteousness, yung holiness, at saka yung malalim na pananampalataya natin dahil sa salita ng Diyos, dahil kay Kristo, sa Kanya. So yung image diyan, according to Augustine, knowledge, kaalaman sa salita ng Diyos kung sino ang Diyos sa buhay natin. Then secondly, holiness, kabanalan, makikita sa buhay natin. And then yung ikatlo, righteousness, katwiran na dapat makita sa buhay natin. Matwid na pamumuhay. So yun po yun. Kaya, pag tinuloy nyo, sabi sa verse 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Why kasinungalingan binanggit dito? Because ang sinungaling, that is the character of
Satan. In Genesis chapter 3, he is a liar. Nagsinungaling siya kay Eva. John 8, makikita natin doon, prinsipe siya ng kasinungalingan. So sabi niya, tanggalin niyo na yan. At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala, agad ninyong pawiin ang kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong ikabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat tatak ng Diyos ito sa inyo at katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So talagang mayroon pong makikita ang bagong buhay sa atin. Amen? So talagang mayroong makikita, walang iba. Kaya kung sa ating sasabihin natin ngayon, ay ligtas ako, pero hindi natin naiintindihan na tayo ay namatay na sa lumang pagkatao natin. Tapos ngayon, dapat makita na natin na mayroon tayong pagkabuhay ng bagong pagkatao. So next Sunday service, we will continue mga kapatid dito. At titingnan din natin doon na, ibig sabihin ba, Pastor, ngayon, meron na akong bagong pagkatao. Kailan ba? Kahit kailan ba? Hindi na ako magkakamali. So titingnan natin na kahit na tayo ay patay na sa kasalanan, kahit na tayo ay nasa bagong pagkatao, walang perpektong nakapamumuhay sa mundong ito. Kaya yan ang sinasabi ni Paul sa Romans chapter 7. Yes, we have new life at wala na tayo sa dati nating lumang pagkatao. Pero ang Diyos, sinasanctify niya tayo. Banal tayo sa harapan ng Diyos ngayon dahil sa merito at righteousness ni Kristo. Pero patuloy niya tayong pinababanal. At ano ang kasangkapan niya? Yun din tinignan natin na nagbigay ng bagong pagkabuhay sa atin. Ang salita ni Kristo at ang banal na Espiritu. So ito yung marka ng totoong naligtas. So sana pakinabangan natin ito ngayon sa ating buhay. Sana prayer ko, ito yung ilagay ng Diyos sa puso natin. Na ninanasa natin. Na Lord, ala na, hindi na ako yung dating Fernando. Ito na ako ngayon. Ito yung bagong Fernando na binago mo. Na hindi na yung dating pananalita, gawa, pag-iisip, pamumuhay ako ngayon. Ito na ako ngayon. Meron na talagang pagbabago sa buhay ko. Hindi ko dahil ginawa ito, kundi dahil gawa at kaloob ng salita mo ng Espiritu Santo sa aking buhay. Mga kapatid, di ko alam kung ano yung struggle natin sa buhay natin ngayon. Pero dapat siyasatin din natin ang ating mga sarili. Kung patay na tayo sa luma nating pagkatao, dahil lamang po kay Kristo, dapat makita sa buhay natin yung isang bagong pagkatao. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita ninyo na aming natanggap. Kung amin nga pong susuriin ang aming mga buhay, mula po sa katotohanan ng aming napag-aralan. Totoo naman po, Lord, walang papasa sa amin. Siguro kung nakaasa lang sa amin ang salvation, kahit kailan hindi kami magnanasa na iwanan ang aming lumang pagkatao. Yung pagiging makasalanan namin sa isip, sa salita at sa gawa. Siguro, Lord, masaya kaming gagawin yon at di namin yon tatalikuran. Pero Panginoon, dahil nga po sa Ebanghelyo ng Diyos, sa Ebanghelyo ninyo, na alam namin ngayon na hinirang nyo kami bago palikhain ang sanlibutan. Tinubos kami ni Kristo
Pinagkalooban kami ng bagong kapanganakan ng Espiritu Santo upang sumampalataya kay Kristo. Ngayon, Lord, ay masasabi ng inyong salita sa tulong at biyaya ninyo na kami ay meron ng bagong buhay. Meron ng bagong pagkabuhay. Kami ay merong karanasan ng isang bagong pagkabuhay o born again experience. Na ngayon, Lord, ay laging nasa isipan namin. Nilikha nyo na kami muli ngayon. Binalik nyo kami sa original na disenyo ninyo. Sa wangis ninyo na namumuhay ng ayon sa karunungan ng inyong salita na inilagay sa amin, yung knowledge ninyo. At makikita sa buhay namin ito sa tulong ng Santong Espiritu at ni Jesus na kami ay mamumuhay ng may kabanalan, Panginoong Diyos. Ano man ang ginagawa namin. At tulad na sinabi ni Peter, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Ano man ang inyong ginagawa, magpakabanal. Yun po yung puso namin ngayon. At Lord, nawa makita sa amin ang isang katwiran ni Kristo na nakadamit sa aming lahat ngayon. Yung katwiran ni Kristo na yon nakikita sa amin dapat. Kung paano namuhay si Kristo. Lord, sana tulungan nyo kami lagi na makita si Kristo sa aming mga buhay. Yung katwiran ni Kristo. Kaya Lord, maraming salamat. Kung ano man ang kahinaan pa namin ngayon, Lord, aming prayer, alisin nyo po ito sa amin. At kung meron man po sa kalagitnaan namin o sa mga nakikinig sa amin na hindi paligtas, Lord, sana ang prayer ko, prayer namin, magbunga ang salita niyong ito sa kanyang buhay. Salamat po, Lord. Hiling namin ang lahat ng ito sa inyo, Ama, sa pangalan ng pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus na